I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'll understand it's not the road I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and done. Give me a troubled mind, you know it's true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me. We're ready to say that you never lost me, but you opened your heart to me. Underneath all your fears, you know how deep love can be. Tonight we'll touch until it's time to go, and I've given it up to you. Even a fool would know that I love you. I need you for you. I want you having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you. It feels so right. It feels so right. Ako po ay natutuwa, ngunit wala po inaangkin na kapurihan. Lahat po ng kapurihan ay binabalik ko po sa Ama. Maraming salamat po sa inyo. Say yo-yo! Yo-yo! Attorney Freddy Topacio! Sa inyong lahat! At maraming salamat, Ka Arnel. Alam niyo po, ako po ay naakay dahil kay Ka Arnel sa kanonood ko sa Net 25. Hindi ko po makakalimutan taong 2003. Ako po ay inilubog doon sa baptisteryo sa Sentral, Kaarawan, ni Ka Erdi Manalo. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya, naiiyak na ako. Ay! Alam nyo, hindi po ako politiko kaya hindi na po ako magsasalita. At narito na po si Ka Arnel, ang aking tinitingala sa banal na iglesia. Hayaan niyong ako po ay maghandog na lang sa inyo ng isang awit kung inyong mamarapatin. Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan nito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa ating na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador at mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais namin iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto namin ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman, pakinggan po natin ang talumpati tungkol pa rin sa isyong ito mula sa isang ministro ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Romel Topacio. Nandito tayo ngayon, hindi para